Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Sarah, alam kong ikaw yan. Anong gagawin mo sa akin? Bitiwan mo ko. Sige ka, kapag hindi mo ko binitiwan, hahalikan uli kita sa leeg. Manyakis ka talaga. Ibaba mo na ako. Aray! Bakit ka pa kasi sumunod dito? Umalis ka na. Hindi ako aalis dito. Ngayon mo higit na kailangan ng tulong ko. Ngayon pa, nakilala ka na ng mga tao. At ang imposturang Sarah tumungo dito. Hindi ako natatakot sa kanila. Anong nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Ibang-iba sa itsura mo noon. Kapag nakakaramdam ako ng selos, etong nangyayari sa akin. Wow! Nagsiselos ka sa imposturang Sarah na yun? Che! Nagsiselos ka nga. Obvious ba? Mahal mo nga ako. Hindi ka magkakaganyan kung hindi ka nagsiselos. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin makalimutan ang nakita mong paghahalikan namin. Sige, ipagsigawan mo pa yung kamanyakan mo. Ano ka ba? Hindi kamanyakan yun. Kapag kapwa ninyo gusto ang nangyayari sa inyo, walang kamanyakan dun. Kaya ako lang naman nagawang halikan yun kasi inakala ko ikaw talaga yun. Tsaka mukha mo naman yung nakita ko. Kaya nga nang niyakap ako nun at akto magpapahalik sa liig niya, nabigla rin ako. Ouch! Lakas ang pagkakasampal mo sa akin ha. Halos mabasag ang panga ko. Tama na. Huwag mo nang ikwento ang nangyari. Hindi nakakabuti sa akin. Ayun mga tuwang! Patayin ninyo! Patayin ang aswang! Ayun mga tuwang! Patayin! Patayin! Nakasunod sila dito. Buong akala nila, ikaw talaga ang salot sa lugar na to. Anong gagawin natin, Sarah? Galit na galit ang mga tao sa'yo. Sumakay ka sa likod ko. Ha? Sumakay ka na. Kung hindi iwan kita dito. Sige, sasakay na. Bilis! Gago! Paano ako makakalipad? Kung yapos-yapos mo ko. Sa balikat ang kamay mo, wag sa tiyan ko. Anyakis ka talaga. Pasensya na. Ang sexy mo kasi. Lumipad yung aswang! Ayun na ganyan yung lalaki! Patayin ninyo! Walang nagawa ang mga tao na sundan si Sarah na lumipad sakay si Naldo. Labis namang nag-alala ang tiyuhin ni Naldo sa kanya. Hindi rin alam ni Naldo kung saan siya dadalhin ni Sarah. In-enjoy na lamang nito ang oras na kasama ang babaeng aswang na minamahal niya at sinusundan-sundan. Panatag naman ang loob ni Naldo sa aswang. Malakas ang loob nito na hindi siya nito sasaktan. Dahil nararamdaman niya rin na mahal siya ng aswang na si Sarah. Habang nasa himpapawid, literal ang nararamdaman ni Naldo na inililipad siya sa alapaap ni Sarah. Dinala ni Sarah si Naldo sa isang malayong lugar na alam niyang hindi siya masusundan ng mga humahabol sa kanila. Ang bango mo talaga, Sarah. Kakaiba ka sa mga aswang na nakilala ko. Ang babaho nila. Siyempre, dahil naliligo ako at nagpapabango. Hindi tulad ng ibang aswang. Masyadong pabaya sa kanilang sarili. Na-immune na sila ng amoy ng kapwa nila aswang. Niloko na nilang sarili nila. Ang mabaho sa mga tao, mabangong mabango sa kanila. Pero for info lang ha, ano ba talaga ang totoong amoy ng aswang?
Kung paano hindi mo masagot ang tunay na amoy ng tao, ganun din sa mga aswang. Pero yung impostorang Sarang nilandi ka, gawin mo pang 10 beses ang baho niya. Sabihin na nating pinaghalo-halong amoy ng nabubulok na itlog, malansang dugo na inabutan ng ilang araw, tsaka amoy ng nadidecompose na katawan ng tao na 3 o 4 na araw ng patay at ang bungangang hindi nagtutoothbrush. Grabe palang baho nila. Pero iba ka sa kanila. Kasi sa lahat yata ng aswang, ikaw yung literal na maganda. Literal na disente ang itsura. Di tulad nila. Nag-aanyo lang na maganda. Pero ang totoo, sa loob nila'y napakapangit. Pero ikaw, pumapangit ka lang kapag nagagalit ka. Kaya ayokong pagharian ng galit ng puso ko. Kaya nga iniiwasan kong umibig. Dahil kapag nasaktan ako, baka hindi ko makayanan. Baka lumabas ang pagiging totoo kong aswang. Tapos hindi ko na malabanan. Kaya pinipili kong mapag-isa na lang na malayo sa mga tao. Pero ako, nangangako ako na hindi kita lulukuhin. Hindi kita sasaktan. Ay, nambubola ka pa. Nagsasabi ako ng totoo. Kasi kung hindi totoo ang hangarin ko sa'yo, hindi ko na sana gagalugarin ang Pilipinas. Ang mga lugar na may mga naninirahang aswang, mahanap ka lang. Walang ibang mas maganda para sa akin, kundi ikaw lang. Paano kung may 10 Sara na katulad ko na umaali-aligid sa'yo? Kahit 1,000 impostorang Sara pa ang umali-aligid sa akin, hindi pa rin matutumbasan yun ang nag-iisang Sarang katulad mo. Sigurado ka? Alam mo, sa isang malawak na bukirin, hindi ito magiging anumang kakaiba. May 5,000 rosas man ako makita. Subalit para sa akin, ikaw ang bungod-daging napakahalaga. Sa aking puso, ikaw ay mahalaga kesa sa lahat ng mga rosas na nakikita ko. Sapagkat ikaw ang aking nag-iisang rosas. Shiz! Nagugustuhan mo na ba ako? Che! Oh, namula ka. Tigilan mo na nga ako. Alam mo Sarah, kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ng sobra. Kasi nagbunga ang lahat ng paghahanap ko sa'yo. Sa haba-haba ng paghahanap, ngayon ay parang solo-solo na kita. Ngayon ay nakakausap kita ng matagal. Bakit ako? Yan ang tanong na hindi dapat sagutin ng mga katangiang meron ka. Kundi, dahil yun ang sinisigaw ng puso ko. Wala akong ibang pinapangarap na makasama habang buhay, kundi ikaw lang. Bakit nga sa aswang na katulad ko? Normal kang tao. Iba ang mundo namin. Sobrang komplikado ng buhay ko sa buhay nyo. At nasisiguro ko, hindi man lang kita mabibigyan ng tahimik na buhay. Para akong sumpa nakakapit sa'yo kapag naging tayo. Tsaka isa pa, pangit talaga ang totoong itsura ko. Makinig ka. Ito'y aking lihim. Isang napakasimpleng lihim lang sa puso ko. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Ang puso lamang ang nakakakita ng tama. Ang mahalaga ay hindi ang nakikita ng mata, ika nga. Nasaan nga pala tayo? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, malayong malayo ito sa pinanggalingan natin kanina. Sigurado, walang makakakilala sa'yo dito. Kaya pwede tayong magsimulang muli sa lugar na to. Magsimulang muli sa'yo? Sarah, ramdam ko naman na mahal mo ko. Kasi kung hindi mo ko mahal, hindi mo ko isasama dito. Hindi ka lang pala manyakis. Mahangin ka rin pala. Hindi naman, sinasabi ko lang kung anong totoo. Basta Sarah, wag mo akong iiwan ha. Hindi kita kukulitin. Basta ang mahalaga magsama tayo. Ihintayin ko ang araw na matutunan mo rin ako mahalin. Ang araw na magtitiwala ka rin sa akin. Puno ng kaligayahan ang puso ni Naldo ng mga araw na yun dahil buong akala niya sasama na si Sarah ang nag-iisang aswang sa buhay niya. Kahit hindi na muna ito umuwi ng Bicol, makasama lang ang babae. Ayos lamang sa kanya dahil ang totoo, mahal na mahal niya talaga si Sarah at handang gawin ni Naldo ang lahat
Mahalin lamang siya ng babaeng kanyang iniibig at pinapangarap na makasama habang buhay. Kaya naman, nang gabi na yun, bumiyay si Naldo sa Quezon para maghanap ng matitirhan. Ang sabi sa kanya ni Sara, susunod na lamang ito sa kanya. Kaya mag-isa siyang naghanap ng boarding house. Mabuti na lang, pagdating niya sa Quezon, agad na bumungad sa mata niya ang room for rent. Kaya naman wala na siyang sinayang na oras. Nagtanong na siya sa may-ari ng boarding house. Magandang gabi po. May bakante po bang kwarto sa loob? Nako, iho. Bakit sa kasagsagan ng gabi napasugod ka para maghanap ng kwarto? Pero oo, may bakante pang 2 kwarto. Talaga po? Sige po. Kukunin ko na po ang 2 kwarto. Ikaw ba yung tumawag kanina? Hindi po. Kararating ko lang ngayon. Nakita ko po nagpaparenta kayo ng kwarto tsaka nag-hire kayo ng taga-karga ng gulay. Baka pwede po ako mag-apply. Nako, tamang-tama. Kailangan ko nga ng kargador. Puros kasi babae ang nagre-renta rito sa kwarto. Kaya wala akong mahanap na magkakarga ng mga tanim kong gulay patungo sa palengke. Naku, maaasahan niyo po ako dyan. Yan po yung dati kong trabaho. Oy, sige. Pero yung 1 kwarto, hindi ko maibibigay sa'yo. May tumawag kasi kanina sa akin at kukuha ng 1 kwarto. Akala ko ikaw na yun. Kaya yung 1 na lang ang bakante. Naku, sige po, wala pong problema. Kukunin ko na po yung 1 kwarto. Ay, halika. Sumama ka sa akin. Eto. Dito. Ayan. Sige ho. Yan ang bakanting kwarto. 2 magkatabing kwarto lang. Para sa mga lalaki at doon naman sa kabila, para sa mga babae. Maganda at maayos po at tahimik. Buwan na ng bayad sa renta. Pero dahil gusto mong magtrabaho bilang kargador ko, pwedeng sa susunod na buwan ka na magbayad. At kalahati lang ng bayad ang babayaran mo. Maliban sa sahod mo. Talaga ho? Oo. Kaya bukas na bukas, pwede ka na magsimula. Paano ba? Maiwan na kita dito para makapagpahinga ka. Malalim na ang gabi at tulog na rin ang ibang nangungupahan. Handa na ang matutuluyan nila nang balikan ni Naldo si Sara. Wala ito sa pinag-iwanan niya kanina. Nanlumo naman si Naldo sa nangyari. Naiisip niya ang lungkot na mararamdaman niya sa pagkakataong mawawalay naman sa kanya si Sara. Pero nang maamoy niya ang amoy ni Sara, muli siyang nabuhayan ng loob dahil alam niyang nasa paligid lamang ang babae. Kaya naisip niyang baka nahihiya lamang itong lumapit. Pero habang hinihintay, hindi malaman ni Naldo ang nararamdaman niya habang iniisip niya na sa 1 kwarto lamang sila matutulog ni Sara. Habang hinihintay niyang dumating si Sara, hindi niya namamalayan nakatulog na pala siya. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi naman nasabi ni Aling Maria kung anong oras ang trabaho niya. Pero nasanay na siyang gumising ng maaga. Bumangon siya at agad na lumabas ng kwarto. Nakita niya ang 2 babae sa sala na nag-uusap. Agad namang tumingin ito sa kanya. Bago ka ba dito? Oo. Kagabi lang ako dumating. Ikaw siguro yung sinasabi ni Aling Maria, yung magrerenta ng kwarto. Si Jose? Hindi ako si Jose. Si Naldo ako. Ganun ba? Ako nga pala si Rebecca. At itong kasama ko si Alicia. Gising ka na pala, iho. Ayan palang makakasama mo dito sa bahay. Ayoko nang nagkakagulo tayo. Makakaasa ho kayo. Pwede kayong mag-anyaya ng bisita. Basta bawal ang mga inom sa bahay.
Bawal din ang manigarilyo at lalong-lalo nang bawal ang mga droga dito. Nako, wala po akong bisyo. Ay, mabuti naman kung ganon. Yang si Rebecca, matagal-tagal na rin yan dito. Nagkaroon din ng karelasyon, kaya lang, iniwan din siya ng trantadong yun. Aling Maria naman. Ay, bakit? Totoo naman, parang anak ko na kayo. Kaya dapat lang napagsabihan ko kayo. Ay, tara na, Naldo. Maaga pa tayong pupunta sa palengke para sa ikakargang mga gulay. Ay, marunong ka bang magmaneho? Oo, pero kunti lang. Mabuti naman kung ganon. Hindi pa kasi dumarating yung isang magrerenta ng kwarto. Nag-a-apply din yon bilang driver. Baka mamaya pag uwi natin, andito na yon. Sa ngayon, ikaw munang magmamaneho. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita sa isang araw mong pagmamaneho ngayon para may allowance ka din. Wow, salamat po. Oy, sige na. Mauna na kami sa inyo, ha? Kailangan naming makauwi ng maaga. Umalis na nga si Naldo at Maria. Ikinarga ni Naldo ang mga gulay sa truck. Inabot din siya ng ilang minuto sa ginagawa niya. Saka sila nagsimulang bumiyahe patungong palengke. Malapit lang naman ang palengke. Mga ilang kilometro lang ang biyahe mula sa inuupahan. Mabuti na nga lang. Maliban sa kanyang pagiging kargador, marunong din naman siyang magmaneho kahit paano. Hindi pa rin mawala sa isip niya si Sarah kung nasa na ito dahil natulog siya kagabi nang walang Sarang dumating. Inisip niya na baka ayaw talaga ni Sarah na sumama sa kanya sa iisang bahay. Kaya labis ang lungkot na naramdaman ni Naldo. Matapos silang ma-deliver ang mga gulay, umuwi na sila ni Aling Maria. Ganun lang naman daw ang trabaho niya araw-araw, ang magkarga ng mga gulay at ihatid sa palengke. Pagka-uwi ni Naldo sa boarding house, naabutan niya ang isang lalaki at si Rebecca na nag-uusap. Aling Maria, siya daw po si Jose. Pinapasok ko na ho abang naghihintay sa inyo. Sige po, mauna na ako sa kwarto ko. Ikaw pala yung tumawag sa akin kahapon. Ako nga po. Nirefer kasi itong boarding house ng kakilala ko kaya agad akong tumawag. Nagbiyahe pa kasi ako mula sa probinsya kaya natagalan ang pagdating ko. Ay, ganun ba? Ay, siya nga pala. Siya si Naldo. Siya ang makakasama mo sa trabaho. Katabi lang din ang kwarto mo. Naldo, pre. Pare, Jose pala ang pangalan ko. Naldo, pre. Maiwan ko na muna kayo at madami pa akong gagawin. Bago ka lang ba dito, pare? Oo, pre. Kagabi lang ako dumating. Naganap talaga ako na matutuluyan at ng trabaho. Mabuti na lang, hinard ka agad ako ni Aling Maria. Kaya pinatulan ko na yung trabaho. Ako nga din Kailangan ko nga ng trabaho. Buti na lang, may kakilala ako. Kaya agad na tinawagan ko si Aling Maria. Mag-isa ka lang ba sa kwarto mo? Actually, may kasama ako pero ewan ko kung kailan pupunta. Asawa mo? Ha? Nako, yung mga ngiting yan, pre. Alam na alam ko na yan. Siguro may something kayo nang sinasabi mo Ewan ko ba, pre. Basta pag dumating siya dito, ipakikilala ka agad kita. Asahan ko yan. Sa ngiti mo pa lang, mukhang maganda ng babae yan. Sinabi mo pa. Siya na yata yung pinakamagandang babaeng nakilala ko. Kaya lang may pagkamasungit. Kaya nahirapan ako mag-adjust. Ganyan naman daw mga babae, pre. Minsan may saltik, minsan naman mabait. O sige na, kailangan ko pang ayusin ang mga gamit ko Sige pre, dito na din muna ako sa kwarto ko. Bukas na lang ulit. Gaya na nga lang. Miss ko na si Sarah. Nasaan na kayong babae na yun? Ano yun?
May sumisitsit ah. Anak ng... Sino yan? Para sa bintana ah. Pag nalaman ko kung sino ka, yari ka talaga sa akin. Sarah? Lumabas ka dyan. Nangangalay na ako dito. Sino kasi may sabi sa'yo diyan ka sa labas ng bintana sumipol? May daanan naman dito eh. Huwag ka nang maarte dyan. Lumabas ka na. Kanina pa ako dito. Ay, babae nga naman. Eto na, lalabas na. Anong ginagawa mo dyan? May naaamoy ako. Uy, nag-deodorant ako ha. Tangi, hindi yan ang naaamoy ko. Anong naamoy mo? Mag-iingat ka sa mga kasama mo dito. May kasama kang hindi mapagkakatiwalaan. Ano? Paano ka nakasisiguro? Parang nakalimutan mo na yata kung sino ko. Mas 4 na doble pa ang talas ng pakiramdam namin. Lalo na sa mga kauri namin. Ano ibig mo sabihin? Lumapit ka sa akin. Bastos ka ha? Ang sabi ko lumapit ka lang. Hindi ko sinabing halikan mo ko. Ay, sorry. Manyakis ka talaga. Wala ka bang naamoy? Mabango naman ah. Ang baho. Amoy yan ng aswang na tiktik. Ano? Paano ko sila mawawarningan? Sigurado walang maniniwala sa akin. Baka anong isipin nila kapag sinabi kong may aswang sa boarding house na to? Nawala ng amoy. Anong gagawin ko? Kailangan mong magmasid. Hindi ko rin siya kung talagang nasa loob ng boarding house na yan ang aswang. O kaya'y nagmamanman lang. Pero isa lang ang nasisiguro ko. May tiktik na aswang na umaali-aligid dito sa inyo. Kaya mag-iingat ka, Naldo. Concern? Wow. Seryoso ako, Naldo. Hindi ako nagbibiro. Kahit pumatay ng tao, gagawin ng aswang na yan kapag may humarang sa kanyang plano. Pero huwag kang mag-alala. Magmamanman din ako. Aalamin ko kung sino ang aswang na yan. Asawa ka! Anong nangyari? Sa katapat lang ng boarding house namin. Asawa ka! Tulong! Ah! Dali-daling iniwan ni Naldo si Sarah para pundahan ang lalaking sumisigaw na nasa di kalayuan sa kanilang boarding house. Nais nitong malaman kung ano ang dahilan ng pagsigaw nito at paghingi ng tulong. Nang makita ito ni Naldo, ganun na lamang ang awang naramdaman sa lalaki. Ano pong nangyari? Asawa ka! Inasawang ang asawa ka! Ano pong ginawa sa kanya? Pinagawa kang dyan ang asawa ko! Ginawa ang sagol sa kanyang sinapupunan! Pinatay ang asawa ko! Mga demonyo sila! Magbabayad sila ng mahal sa ginawa nilang ito! Magbabayad sila ng mahal! Yung plaso ang dayan! Oras na magkrus ang landas namin! Hindi ko siya titira ng buhay! Asawa ka! Galit na galit ang asawa ng babaeng pinatay ng aswang. Doon na kumpirma ni Naldo na totoo nga ang sinasabi ni Sarah na may umaali-aligid na aswang sa lugar na kanyang tinitiran ngayon. Dahil sa masyadong depressed ang lalaki, tinulungan na lamang ito ni Naldo hanggang sa makakuha ng punerarya na nag-asikaso sa bangkay ng buntis na inaswang. Biglang naalala ni Naldo ang sinabi ni Sarah na kapag kasama siya nito, para itong sumpa na nakakapit sa kanya, ganun ang magiging buhay ni Naldo kasama si Sarah. Habang buhay na magtatago, makikipagbunong sa kapwa niya aswang. Samantala, muling natunto ni Naldo ang bahay ni Sarah, kaya sinundan niya ito.
Ayun yung maliit na kubo sa itaas nitong inuupahan namin. Masyadong malayo na rin ito at walang gugustuhin akyatin ito. May nagsisiga. Alam kong naririyan si Sarah. Mabuti na lang. Medyo malapit lang kami sa isa't isa. Hirap nating akyatin eh. Sarah! Nasundan mo ako kagad dito? Bakit ba ang hilig mong tumira sa mga liblib na lugar? Ayaw mo makisama sa mga tao? Kilala mo naman ako. Lapitin ako ng problemang aswang. Ang mga kapwa ko kasi aswang, laging gumagawa ng gulo. At ako ang laging napagbibintangan ng mga tao. Wala pa naman silang lead kung sino ang aswang na gumawa nun sa asawa ng lalaki. Pero ako kilala ko na. Kilala mo na kung sino ang aswang? E di tumulong tayo para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ng lalaki. Madadamay ka, Naldo. Kapag nagpursigi ka, ikaw ang pupuntiryahin ng aswang at papatayin ka niya. Kapag nalaman ng kapwa ko aswang na kinakalaban mo siya at hindi ko papayagang mangyari yon. Wow, nag-aalala ka na talaga sa akin. Kilala mo na ba ang lahat ng kaboardmate mo? Oo, 2 kaming lalaki doon. May isang parang buntis. Karamihan mga estudyante. Kung ganon, tik-tik nga siya. Buntis ang pinupuntiryan niya. Kailangang malaman mo ang totoong pangalan ng aswang. Natatakot sila kapag naririnig nilang tinatawag sila sa tunay nilang pangalan. Ikaw, hindi Sarah ang tunay mong pangalan? Ba't napunta sa akin ang usapan? Kasi hindi ka natatakot. Kapag tinatawag kang Sarah, ibig sabihin nun, hindi yan ang tunay mong pangalan. Tangik! Ang ibang aswang pinag-uusapan natin. Kaya mamaya pag uwi mo, magpatugtog ka ng mga awiting makalangit. Ayaw na ayaw pakinggan yan ng mga aswang na may matinding puwersa ng aswang. Sundin mo ko para matukoy natin kung sino ang aswang na naninirahan sa boarding house nyo bago pa maging huli ang lahat. Sige, gagawin ko ang sinabi mo, my love. Lablabin mo yung mukha mo. Sige na, umalis ka na. Bukas papasok ako sa boarding house mo. Talaga? Tapos anong gagawin natin doon? Para matulungan kitang matukoy kung sino ang aswang sa mga ka-boardmate mo. Umalis si Naldo sa bagong tinutuluyan ni Sarah na may ngiting kilig na kilig. Nagmamadali itong umuwi sa kanilang boarding house. Nagtaka naman ito kung anong ginawa nito sa itaas. Hindi na lamang kumibo si Naldo. Dumiretso na lamang ito sa kanyang kwarto. Habang nakahiga siya sa kama, hindi niya talaga makalimutan ang mukha ni Sarah. Lalo na kapag naiinis ito sa kanya. Ewan ba niya kung bakit ganun na lamang ang pakiramdam niya sa tuwing mag-uusap sila. Nagiging totoo siya sa sarili niya. Hindi niya kayang magsinungaling kapag kaharap ito. Kinabukasan, agad na bumangon si Naldo para mag-ayos. Napag-isipan niya kasi pagkatapos ng trabaho niya, pupuntahan niya si Sarah pagsapit ng gabi. Malakas ang pakiramdam niya na gusto din siya ng babae. Pagkalabas niya ng kwarto, naabutan niya si Rebecca at Jose na masayang nag-uusap. Oh, gising ka na pala pre. Galing si Aling Maria dito. Tayo na lang daw ang dediretso sa palengke dahil may pupuntahan siya. Sige pre, mamaya na lang siguro tayo kakain paghatid natin ng mga gulay. O sige. Rebecca, mamaya na lang ulit ha. Tutulungan kita. Nakakasama sa buntis ang magkarga ng mabibigat eh. Buntis ka, Rebecca? Oo. 3 buwan na. Kaya lang hindi ako pinanindigan ng lalaki. Kaya ito, mag-isa kong bubuhayin ng anak ko. Ganun ba? Naku, tarantado palang lalaki niyo. Kaya nga eh. Gusto kong bangasan ang pagmumukha ng lalaking yun. Kapag nakita ko. Bago mo gawin yan, halika nga rito. Magtrabaho na muna tayo. Mukhang okay kayo ni Rebecca. Type mo, no? Tsaka maraming lalaki nagkakagusto sa kanya.
Ikaw ba? Hindi ka ba nagkakagusto dun? Naku pre, may nagpapatibok na ng puso ko. Oo nga pala. Kailan ko ba makikilala ang babaeng yan? Mamaya sabi niya papasok daw siya sa loob. Malapit lang naman dito yung bahay niya. Pero dahil excited na ako, pupuntahan ko siya mamaya sa kanila. Susunduin ko na para sabay na kaming pumunta sa boarding house na to. Talagang in love ka dyan, pre ah. Sinabi mo pa, pag nakita mo yun, wag na wag ka magkakamali ah. Hindi ako ganun, pre. Biro lang. Pinaaalalahan na lang kita. Ang kay Naldo lang ha. Tara na nga. Para maaga tayong makauwi. Kailangan ko din tulungan si Rebecca eh. Mag-grocery daw siya. Kaya naman kailangan ko samahan siya. Kawawa naman kung walang magkakarga ng pinamili niya. Napaghahalata ko talaga pre. Baka sa susunod yan, ikaw na yung magiging ama ng anak niya. Ginawa ni Naldo ang lahat ng paraan para mapalapit sa ka-boardmate nitong si Jose. Dahil katulad ni Sarah, nagdududa rin ito sa mga ikinikilos ng lalaki. Lalo na ang agarang pagiging close nito sa buntis na si Rebecca. Para kay Naldo, napakabilis ng mga pangyayaring close kaagad sila ni Rebecca. Ginawa nito ang napagkasunduan nila ni Sarah. Saktong nagpapahinga si Jose ng mga oras na yun dahil masyadong pagod at galing sa trabaho. Nang makarinig ito ng tugtuging makalangit, biglang nang iba ang mood nito. Na kanina lang ay nakikipagtawanan kay Naldo, tapos ngayon bigla itong nanggagalaiti sa galit. Hindi lahat ng tugtugin ay pare-pareho tayo ng gusto. Kaya kung pwede, huwag mo namang lalakasan ang pagpapatugtog. Pasensya na pre, napalakas yata. Sa akin kasi ang hina-hina lang naman ng tugtog. Tsaka tol, hindi rock music ang pinatutugtog ko ha. Awitin ito sa simbahan tuwing linggo. Ganun ba? Oo. Hindi ko alam, hindi mo pala hilig makinig ng ganun. Ang ipinagtataka ko, bakit ganun ka? Tsaka tol, pasensya na ha. Ngayon ko lang nalaman, Gerardo pala ang tunay mong pangalan. Huwag na huwag mo akong tatawagin sa pangalan na yan. Kung gusto mong maging maayos lang tayo, pakialaman mo ang buhay mo. Huwag ang sarili kong buhay. Relax. Kung makapagsalita ka, parang ang laki-laki ng kasalanan ginawa ko sa'yo. In-stalk lang naman kita eh, at nalaman ko ang tunay mong pangalan. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang kulit mo! Walang duda. Tama nga ang sinabi ni Sarah. Siya nga ang aswang. Kailangan makahanap ako ng ebidensya. Alam ko mahirap paniwalaan ako ng mga tao. Pero gagawa ako ng paraan para makakuha ako ng ebidensya. Paktay ka sa akin ngayon. Kala mo matatakot mo ako? May alam akong pangontra sa mga aswang. Si Sarah nga bumigay sa akin, ikaw pa kaya? Kung nagawa mo yun dun sa asawa ng lalaki, hindi ako papayag na magawa mo uliin kay Rebecca. Tama na ang pambibiktima mo sa mga sanggol, sa sinapupunan ng mga ina. Hindi ko napapayagang mangyari yun. Hindi na. Mula noon, naging mapagmatsyag na si Naldo, bagaman kinakabahan dahil sa pagpapaalala ni Sarah sa kanya na masamang kalabanin ng mga aswang. Pero hindi pa rin ito natatakot dahil ang nais lang naman ito matulungan ang mga nangangailangan, lalo na ang may usapin sa aswang na nambibiktima. Salamat sa pag-alalay sa akin itong mga nakaraang araw. Medyo masakit pa rin sa akin ang nangyari sa asawa ko. Wala naman yun. Alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero hindi ba dapat nating hanapin at ipagiganti ang pagkamatay niya?
Ayaw ko nang makialam, Naldo. Nailibig na ang asawa ko. Gusto ko nang manahimik at mag-move on. Pero, di ba kailangan nating gantihan ang kanyang pagkamatay? Bilang aswang hunter, nandito ako para tulungan ka. Alam ko, may anting-anting ako na maaari nating magamit laban sa mga aswang. Hindi ko alam, Naldo. Hindi ko sigurado kung handa pa ako para sa ganyang laban. Baka lalo pang magdulot ng sakit at gulo ito sa buhay ko. Pero kailangan natin ipaglaban ang katarungan. Hindi natin dapat hayaang mangyari ito sa iba pa. Pakiramdam ko, kailangan kong pag-isipan ng mabuti, Naldo. Marami pa akong iniisip na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Sige pre, magpahinga ka muna. Pero alam mo na, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong o magbago ang isip mo, tutulungan kita kahit sa anong paraan. Salamat, Naldo. Natutuwa ako at nandiyan ka para sa akin. Bigyan mo lang ako ng oras para makapag-isip ng mabuti. Walang anuman pre. Sabihan mo lang ako kapag handa ka na at gagawin natin ang nararapat. Oo, sasabihin ko sa iyo kaagad. Maraming salamat uli, Naldo. Walang anuman pre. Ingat ka lang palagi. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. Katuwang ni Naldo ang lalaking pinatay ang asawa nitong buntis para matugis ang aswang na pumatay dito. Dito nalaman ni Naldo na lalaking aswang ang may kagagawa ng pamamaslang sa asawa nito. Nais din ni Naldo na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ng lalaki. Oy pre, andyan na pala kayo. Kakarating lang din namin eh. Medyo natagalan nga kami dahil madaming binili tong si Rebecca. Yan na ba yung sinasabi mo? Oo pre. Siya nga pala si Sarah. Sarah si Jose. Yung kinikwento ko sa'yo. Sarah. Parang pamilyar ka sa akin ah. Nagkita na ba tayo? Hindi pa. Pero palagi kitang nakikita. Ha? Anong ibig mong sabihin? Biro lang. Hindi mo ako maliling lang. Akala mo siguro hindi kita makikilala kahit magpalit ka ng anyo. Teka, ang lagkit naman ng mga titigan yung dalawa ha. Masyado ka namang siloso pre. Huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin ang para sa'yo. Tandaan mong sinabi ko. Oo naman pre. Ang kay Naldo ay kay Naldo lang. Mabuti naman. Siya nga pala. Dahil nandito si Sarah, tayo na lang siguro magluluto pre. Pagpahingay na lang natin ang mga babae. Tsaka para makapagkwentuhan sila. O sige, tamang-tama. Bumili din ako dito ng mailuluto eh. Tara na sa kusina. Hello, ikaw ba si Sarah? Oo. Naikwento ka na kasi ni Naldo, pero hindi pa namin nakikita. Ang ganda mo pala talaga. Salamat. Ikaw din. Ang ganda mo. Balita ako, buntis ka daw. Ay oo, pero sa kasamaang palad, hindi ako pinanindigan ng lalaki yun. Pero bubuhayin ko pa din ang anak ko. Binibigyan lang ako ng parents ko ng pera. Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Para maalagaan ka ng parents mo. Saka na siguro pag nakapanganak na ako. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko. Yung lalaki bang yung kanina, matagal na kayo magkakilala? 2 araw ko pa lang siya nakikilala simula nang lumipat siya dito. Ako kasi nag-entertain sa kanya nung wala pa si Aling Maria. Hanggang sa tinutulungan niya ako. Ganun ba? Bakit? May problema ba? Magkakilala ba kayo? Hindi. Mag-iingat ka sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Wala naman. Mahirap na magtiwala sa mga tao ngayon. Lalo pa pag bago mo lang siyang kilala. Si Naldo nga, hindi ako nagtitiwala sa kanya nung una pa lang namin pagkikita. Ang lawak ng ngiti mo. Nakikita kong gusto mo din siya. Ganun ba yun? Oo. Tsaka bagay naman kayo.
Bagay, para nga kaming aso at pusa niyan eh. Halos isumpa ko na yun noon. Pero ngayon hindi na. Ewan ko. Naku, yung mga ganyang sagot, naranasan ko na yan. Babae din kaya ako. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Natutuwa lang kasi akong kausap si Sarah. Masaya talagang kausap yan. Sa akin nga lang naman yan masama. Kumain na nga silang apat ang nag-usap ng konti. Hindi pa din mawala ang tingin ni Sarah at Jose na para bang nag-uusap ang mga mata nila, habang si Naldo naman ay pinipilit na maging patay-mali siya sa ginagawa ni Sarah. Alam din kasi nito ang nangyayari. Pagkatapos silang kumain, nagpaalam si Rebecca at Jose, samantalang kinukulit na din ni Naldo si Sarah na doon matulog sa kwarto niya. Tumigil ka, Naldo. Sige na, dito ka na matulog. Wala naman akong gagawin sa'yo. Unless gusto mo talaga. Iniinis mo na naman ako, Munyakis Ki. Huwag ka nang makulit. May gagawin pa ako. At kailangan kong makumpirma yun. Ano naman yan? Siguro ipagpapalit mo sa ibang lalaki, no? Huwag ka ngang mag-imagine. Ang layo na naman ng imagination mo eh. Eh di isama mo na ako. Kung saan ka pupunta, sasama ako. Hindi nga pwede. Sigurado ako may ibang lalaki ka talaga. Ay, ang taba talaga ng utak mo. Bahala ka nga. Di sige, hindi na kita kukulitin. Basta bukas babalik ka uli ah. Gabi-gabi na akong pupunta dito. Wow, talaga? Ganun mo ako, miss? Hindi. Patulog ka na. Aalis na ako. Wala bang kiss? Ikis-kiss mo sa pader. Aalis na ako. Magsarado ka ng pinto at bintana. Baka aswangin ka. Nasa harap ko na nga aswang eh. Lokong yun. Kung ano-anong kamanya ka na naman ang sinasabi. Makalis na nga. Iniwan nga ni Sarah si Naldo. Habang sa daan ay nakapang-abot sila ni Jose. Akala mo siguro hindi ko malalaman na sinusundan mo ko. Hindi ka man lang muna nagpalit ng pabango bago ako sugurin. Lumabas ka na dyan! Kanina ko pa alam na sinusundan mo ko. Ano bang gusto mong mangyari? Wala. Hindi naman ikaw ang pinunta ko doon, kundi si Naldo. Pero dahil nandun ka, ay dinaamoy kita. Itigil mo ng pinaplano mo kay Rebecca. Bakit naman kita susundin? Bumalik ka na sa pinanggalingan mong aswang ka. Aswang ka din naman, di ba? Alam ba ni Naldo na isa kang mandurugong aswang? Tingin mo ba? Hindi siya magbabago kapag nalaman niya ang totoo. Ano bang pakialam mo? Wala naman. Pero wag mong pakialaman ang gagawin ko. Hindi ka ba naaawa kay Rebecca at sa magiging anak niya? Parang hindi ka naman aswang sa sinasabi mo. Alam mong doon tayo nabubuhay sa pagtikim ng mga tao. Hindi ako katulad mo. Talagang nagpapanggap ka na bilang tao ha? At hindi mo na alam kung saan ka nanggaling. Hindi ako pumapatay ng tao. Magkaiba tayong dalawa. Tik-tik na aswang. Huwag mo akong pakialaman sa gagawin ko. Binabalaan kita. Huwag mong gagalawin si Rebecca at ang anak niya. Dahil kung hindi... Kung hindi, anong gagawin mo? Huwag ka na nga magkunwari na hindi ka pumapatay ng tao. Siguro nga may plano ka na kay Naldo. Pareho lang tayo. Kaya huwag kang magmalinis. Huwag na huwag mo kong itutulad sa iyo o sa inyo. Dahil ako, kaya kong mabuhay ng hindi nananakit o kumakain ng tao. Nagpapatawa ka yata, Sarah. Sarah, ano nga ulit ang pangalan mo? Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Ang baho ng pangalan ko kapag nanggaling sa bibig mo. Gusto mo talagang madamay. Huling pakiusap. Huwag mong idamay ang bata. Talagang akala mo susundin kita? Sige, subukan mong ituloy ang plano mo. Matitikman mo ang galit ng isang mandurugong aswang. Hindi kita hahayaan na magkalat ng lagim dito. At pagkatapos, sa akin ibubunto ng sisi!
Nanggigigil sa galit si Sarah nang iwanan niya ang tiktik na aswang. Gusto niya mang iligtas ang mag-ina, pero isa lang ang alam niya, mag-aanyong tiktik ito pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kaya hanggat maaari, kailangan niyang pumunta sa boarding house ni Naldo para masiguradong ligtas si Rebecca at ang anak nito. Kinabukasan, nagising si Naldo sa ingay ni Aling Maria, kaya agad siyang lumabas para makiusisa dito. Nako, mag-iingat kayo. Abay, bali-balitang may namatay sa kabilang bayan. Ang sabi, aswang daw ang pumatay. Ay malamang, yung aswang na yon na napapabalita, abay yun din ang pumatay dyan sa kabila, yung buntis dyan sa kabila. Ano pong nangyari, Aling Maria? Ay, kaninang madaling araw, abay natagpuan na wala ng buhay ang bata. Wasak ng katawan nito, parang dinukot ang lamang loob. Ano? Sabi nung nakasaksi, nakita niya daw mismo ang bata na tinangay ng aswang. Abay tumakas daw siya dahil sa takot. Sa kanya sinabi sa mga pulis, kaya lang kaninang madaling araw. Agad na nagtungo yung mga pulis, yun nga nakita na nila yung bata. Naku po. Nakakatakot naman po yun. Kaya kayo, abay wag kayong magsisilabas kapag oras na ng gabi. At baka mapagdiskitan kayo ng mga aswang. Oy, aalis na muna ako ha. Oy, Naldo, sabihin mo kayo na bukas na ulit kayo mag-deliver ha. Dahil wala pang laman ng bodega. Opo, Aling Maria. Magkandado kayo ng mga pinto tuwing gabi. At wag na kayong gagala-gala pa ha. Kapag may bibilhin kayo, sa umaga nyo na bilhin. Para hindi kayo mabiktima ng aswang na yan. Kinabahan si Naldo sa balita, kaya gusto niyang makausap kaagad si Sarah kung ano na ang development sa pagmamanman nito sa tiktik na aswang na umaali-aligid sa kanilang lugar. Kinaumagahan noon, maghapon lang nakahiga si Naldo dahil wala naman siyang ibang gagawin sa bahay maliban sa pagluluto at paglilinis ng kwarto. Wala siyang ginawa, kaya naman hinintay lamang niya talagang kumalat ang dilim para makita uli si Sarah. Lumipas ang mga oras ng paghihintay ni Naldo kay Sarah pero hindi ito dumating. Sino yan? Sino ba to? Gabing-gabi na kumakatok. Andiyan na, sandali lang. Sino ka? Ang tiyan ko! Kinagalit mo talaga kung tik-tik ka. Hindi ka ba talaga mapakiusapan? Nahuli ka yata. Anong lintik ka? Diyan ka na! Bumalik ka rito! Kailangan kong puntahan si Rebecca. Sarado ang pintuan. Alam ko na. Doon na lang ako sa bintana ng kwarto niya magdadaan. Hayop na tik-tik na yun. Wala na nga ang bata sa tiyan ni Rebecca. Teka, anong ginagawa mo rito? Ay, Diyos ko! Bakit wakwak ang tiyan ni Rebecca? Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Tulong! Tulong! Sandali, wala akong ginawa. Aswang ka! Ay, tulong! May aswang rito! Pinatay niya si Rebecca! Tulong! Hindi po ako pumatay kay Rebecca. Hindi ko pinatay si Rebecca. Rebecca! Sarah!
Naku, ano nangyari dito? OMG! Ano nangyari sa'yo, Rebecca? Diyos ko! Ay, nako! Ay, nagising lang ako dahil may narinig akong ingay. Ay, pagtingin ko, nakita ko yung babaeng yan. Aswang ang babaeng yan. Pinatay niya ang mag-ina. Hindi ko pinatay ang anak niya. Ay, sinungaling! Paano ka nakapasok dito sa boarding house ko? Nakalak ang lahat ng pintuan. Sinisigurado namin yon. Sarah, Aswang ka! Abay, umalis ka rito! Makinig po kayo sa akin. Umalis ka na! Hoy, aswang! Umalis ka na dito dahil kung hindi, abay, tatawag na ako ng pulis! Umalis ka na! Sarah, tara na. Kinalagad ni Naldo si Sarah. Hindi malaman ng babae ang gagawin niya. Wala siyang kasalanan pero palaging siya ang napagbibintangan. Gustuin man niyang tumulong pero palagi na lang siyang may mali. Tumawag na rin ng pulis ang ilan sa mga ka-boardmate nito upang i-report ang nangyari kay Rebecca. Galit na galit naman si Aling Maria sa nangyari pati kay Naldo. Dinala pa man din nila sa ospital si Rebecca pero wala na itong buhay nang dumating sa ospital. Samantala, naglalakad lang si Naldo at Sarah sa daan kahit na sobrang dilim. Ano gagawin natin dito? Teka, si Jose yun, di ba? Tumingin ka lang. Tingnan mo siya maigi. Anong ginagawa niya? Nagpapahid siya ng langis. Humutubad siya. Huwag kang maingay. Dito tayo. Sabi ko na nga ba, siya ang tik-tik. Sandali lang, kukunan ko ng video. Siya rin ang pumatay sa anak ni Rebecca. At kay Rebecca. Dinalaan ko na siya, pero hindi siya nakinig. Kailangan niyang mabura sa mundo para hindi na siya makapanakit ng ibang tao. Anong gagawin mo? Labanan mo siya. Teka, bakit ako? Ilang aswang na ang napatumba mo. Ngayon ka pa uurong. Ano, bakla ka? Teka nga, bakit mo sinasabihin ng bakla? Bakit napunta doon? Gusto mo, halikan kita eh. Yung kamanyakan mo, ilagay mo sa lugar ah. Naaalibad ba rin ako sa'yo? Ito naman, di na talaga mabiro. Pero ang cute mo. Puntahan mo na nga doon. Dito lang ako sa likod mo. Dali na! Aray, bakit ka ba nanunulak? Pag natalo ko yung tik-tik na yan, may kiss ako sa'yo ha. Sige lang, mangarap ka lang. Damot mo talaga. Diyan ka na nga. Ano kayo gagawin niya dyan? Talagang nakatuwad pa. Eto, nakanda yung video. Humanda ka kung magpapalit ka ng anyo. Hoy! Tik-tik! Aba! Akala mo hindi kita nakilala ha? Napadalaw ka, Naldo. Bakit mo yung ginawa kay Rebecca? Sinabi ba ng pakialamera mong kasintahan? Sisihin mo siya. Kung hindi sana siya nangialam, hindi sana napaaga ang pagkamatay ni Rebecca. Demonyo ka! Anong magagawa ng hampas lupang kagaya mo? Hindi mo ba alam na aswang din ang kinalolokohan mo? Kung ano man meron sa amin ni Sarah, hindi mo na problema yon. Tapusin natin to nang wala nang mabibiktima na tao. Uy, takot ako! Kala mo ha, may isan mo ko ha. Bitawan mo ko! Ang kamay mo, pipilipin ko ng ganito! Bitawan mo ako! Masakit! Talagang masasaktan ka sa akin! Magbabayad ka! Oh, saan ka na pupunta? Sa tingin mo, makakatakas ka! Anong? Nagpupumiglas ka pa! Pag-iusap! Wala kang awa, pati bata pinatay mo! Kailangan kong mabuhay. Alam mo yan. Sa pagkain ng dugo ng bata sa sinapupunan ng nanay nito, doon ako nabubuhay. Alam mo yan, dahil aswang ka din. Bakit ako? Nabubuhay ako ng walang sinasaktan tao.
Ikaw yun! Hindi ako! Pwes, tatapusin namin yung kasamaan mo! Eto din! Tanggapin mo to! Parang awa nyo na. Ayoko na. Sarah, sandali. Parang gusto niyo na magbago. Mapanlin lang ang mga aswang, Naldo, para mabuhay. Lahat ng pagmamakaawa, gagawin at gagawin nila yan. Sarah, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag mo ko hawakan. Para sa kamay lang naman eh. Ano gagawin natin dito? Buhay pa yan. Itali mo. Kailangan nating iharap yan sa taong bayan. Nang sa ganon, mawala ang haka-haka nila at maalis ang pagbibintang sa akin. Gaya ng sinabi ni Sarah kay Naldo, sinunod niya ang mga ito. Itinali niya si Jose ng patalikod at inakay. Tumawag si Naldo ng mga pulis at umuwi naman ng boarding house si Naldo. Hindi naman matanggap ni Aling Maria ang mga nasaksihan. Buong akala nito na si Sarah ang may kagagawan ng pamamaslang kay Rebecca at sa anak nito. Anong ginagawa niyo dito? Ay, mga halimaw kayo! Sir, aswang ang mga yan. Pinatay nila yung isa sa nangungupahan dito sa akin na buntis. Sandali lang, Aling Maria. Gusto lang naming linisin ang pangalan namin at sabihin sa inyo na hindi si Sarah may gawa nun. Tingnan mo to. Itong aswang na tiktik neto. Ito lang naman si Jose, ang pinagkakatiwalaan mo. Jose, yung driver ko. Ay, bakit ganyan ang itsura? Oo, nagbalik siya ng mukha bilang tiktik. Aswang siya. Siya ang pumatay sa anak ni Rebecca at kay Rebecca. Ay, nako, Panginoon. Hindi ko akalain na isang aswang si Jose. Hindi ko naman siya nakitaan ng kakaiba habang nananatili siya rito. Sir, hulihin niyo na po itong aswang na to. Baka hindi lang isa o dalawa pa ang mapatay nito kung makakawala pa. Sige. Salamat pala sa pagtawag nyo. Malaking bagay na sa amin na mahuli ang aswang na nambibiktima sa lugar natin. Para hindi na rin makapinsala pa ng iba. Sige sir, natitiyak ko. Wala nang manggugulo sa bayan na to. Mauna na kami. Salamat. Siguro matatahimik na ang bayan natin. Dahil wala nang mamiminsalang aswang. Naldo, patawarin mo ko sa mga nasabi ko. Saka sa'yo din. Hindi ko kasi alam na si Jose pala ang aswang na pumapatay dito sa atin. Yun ang problema sa tao. Basta-basta na lang nang-judge nang hindi mo na inaalam ang totoo. Nanguhusga tayo base sa kaunong nakita natin. Pero hindi naman ang totoong nangyari. Patawad, Naldo. Bayaan mo, hindi na mauulit. Babawi ako sa inyong dalawa. Hindi na, Aling Maria. Napagpasyan ko na hong umalis dito. Ay, pwede naman nating pag-usapan to, Naldo. Kung gusto mo kahit libre ka na dito nang makabawi man lang ako. Hindi na po kailangan. Madami po akong kailangan gawin. Sa totoo lang, hindi naman po talaga ako magtatagal dito. Nagkataon lang po nangyari ito. Pero bago kami umalis si Sarah, gusto ko lang linisin ang pangalan ni Sarah. Hindi siya pumapatay ng tao o ng bata. Huy, Ano? Huwag ka manggugulo, nag-aayos ako ng mga gamit ko. saan ka na pupunta niyan? Di ko alam. Baka doon na ako sa tirahan mo. Kapal mo. Bawal manyakis doon. Basta maghanap ako ng malilipatan. Kailangan kasama ka. Tilog ka naman. Tara na. Okay na mga gamit ko. Ang bilis, di ba? Nakahanda na kasi yan. Siguro kanina pa. Saan ba kasi tayo pupunta? Doon muna kasi sa bahay mo. Bawal ka nga doon.
Ano? Ano yun? Mga aswang. Papunta na naman sila sa bahay ko. Ano? Bakit palagi ka nalang sinusundan ng mga aswang? May atraso ka sa kanila, no? Anong akala mo sa akin? Tama kasi yung sinabi mo. Kahit saan ka pumunta, sinusundan ka ng kapwa mo mga aswang. Aba, mahali ko sa kanila. Namumuhay lang ako ng tahimik. Taka, ano yun? Tingnan mo, Sarah. Ano ba? Nananansing ka na naman eh. Hindi, ayun nga, tingnan mo. Umalis ka nga sa likod ko. Napakaduwag mo. Ilang beses ka nang nakapatay ng aswang ah. Isakay mo ko. Anong isakay? Asa ka. Tangingin ka ng mga aswang dyan. Sarah! Pero mahal mo ko. Asa ka. Sus, nagdi-deny ka pa. Ayaw mo ko mapahamak. Tsaka hindi mo ko gusto. Hindi mo ko susundan dito. Saan ka bumibili ng kapal na mukha mo? Inborn na, Sarah. Pero natutuwa ako. Dahil ako nang sinusundan mo ngayon. Doon kasi, ako yung sumusunod sa'yo. Nagkataon lang na dito ako pupunta. Huwag kang mag-assume. Usus, kinikilig ang aswang. Oh, ayun ang sinasabi ko sa'yo, Sarah. Sakay na. Kumapit ka mabuti para hindi kita ihulog. Sige. Bango mo talaga, Sarah. Isa pa, Naldo. Sige, isa pa. Bibitawan. Ano ba? Ano? Isa pa? Bibitawan talaga kita eh. Isang babala na yan ah. Hindi na nga, tatahimik na ako. Saan ba kasi tayo pupunta ngayon? Kahit saan, basta kasama ka. Kakatiri ka talaga, manyakis ka. Ano ba? Sarah, tingnan mo yung lumilipad. Parang isang... Hanggang saan kaya hamakin ang pag-iibigan nilang dalawa? At sino ang nakita ni Naldo? Magwawakas na nga ba ang pakikipaglaban niya sa mga aswang? Kasama ang aswang na mandurugo na si Sarang mahal niya. Harangin man sila ng aswang na sumusunod kay Sarah. Abangan natin ang susunod na mga kabanata kung hanggang saan ipaglalaban ni Naldo ang pagmamahala nila ni Sarah. Dalawa lang kayo, hindi ako takot. Sir, mag-ano ka daw, sir? Mag-ano ka taga, boss? Sige. Ayun ang aswang! Ayun! Sige! Gusto me! Ano na yun? Ayun, yung aswang! Sige. Ayun ang aswang! Patayin ninyo! Patayin ang aswang! Ayun ang aswang! Sige! Patayin! Lumipad yung aswang! Patayin yung lalaki! Patayin ninyo! Pinawalat pag, garang kakamot. Oh, gising na pala kayo ni Naldo. Sana pala siya. Oh, gising ka na pala, iho. Ayan. Sige. Pre, o si pala. Pala apelyedo mo. Naldo, pre. Pre din apelyedo ko. Mr. Pala at Mr. Pre. Kasi pala. O si Pala. Naldo, pre. Pare, kasi nga pala ako. Pre, o si Pala. Ay, Pagdating ko dito, natanggap ka agad ako kaya pinatulan ko na si Aling Maria. Mabuti na lang. Hinard ka agad ako ni Aling Maria. Kaya pinatulan ko na yung trabaho. Asawa ko! Girl, kaya naging-irit. Seryoso mo lang. Girl, kaya naging-irit. Di naman asawa ko! Ano ito, Ibe? Imagine mo, kaya mo Asawa ka! Asawa ko! Anong nangyayari? Sa katapat lang ng boarding house natin. Sa katapat lang. Saan na tayo?